Yes, there's a family gathered here today in the church where Jesus is the head. Hallelujah. Bine-bless po natin ang SCF family na nandito ngayon kasama natin mag-worship dito sa ating church na ang Panginoong Jesus ang ating Panginoon at pinuno. Amen. Amen. Before the preaching, I want to repeat the quick announcement again. Okay. There are 5 people who received prescription for hypertension and diabetes during last week medical mission. Meron pong 5 tao na naka-receive po ng prescription po para sa hypertension at diabetes. Last time po na nagkaroon tayo ng medical mission. Yeah, from Korean medical doctor. Mula po dun sa mga medical doctor natin from Korea. Okay, please make sure to pick up your medicine at the entrance after the service. Siguraduhin po natin na bago po kayo umuwi, kunin niyo po yung inyong gamot, na yung supply ng gamot ninyo para sa treatment ninyo. Diyan po sa entrance, paglabas po natin after the service. Yeah, amen. So we will provide the 7-day supply every Sunday. Every Sunday po, pagpunta nyo dito, makakatanggap po kayo ng gamot para dyan sa yung prescription ninyo. Good for 7 days. Every Sunday po natin ibibigay yan. Yeah. Amen. Yeah, I wanna see them every Sunday service. Okay. Yeah, and those who received treatment last week, please pick up your second dose of deworming medicine, the anti-parasitic drug. At yun naman pong mga na-treat last week din po ito ng parasitic drug. Yun pong para sa deworming. Yan. Kung kayo po ay binigyan ng gamot na pinanguya sa inyo last week ng dun sa pharmacy, mamaya po nandyan po yan. Kukunin nyo din po yung pangalawang dosage niyan. Mm-hmm. You already explained about the chew? Okay. Not yet. Not yet. Okay. So you can chew this medicine without water. Yun pong gamot, lagay nyo lang sa bibig nyo, kahit di kayo uminom, nguyain nyo lang po, ganun po ang pag-inom ng gamot na yon, kahit walang tubig. Okay? Yeah, if you took the first dose, you can take second dose again. Yung first dose po, ibinigay yon dun sa pharmacy nung medical mission natin. Yung pangalawang dose po, ibibigay dyan sa labas bago po kayo umuwi. Okay? Okay, yeah. It seems like a pharmacist. Meron po tayong pharmacy dito. Okay, the February has passed and it is already March today. Lumipas na po ang Pebrero ng napakabilis at ngayon po ay Marso na. Time flies so fast. Napakabilis pong lumipad ng panahon. Yeah, throughout March, I will preach about the identity that God has given us. Ngayon naman pong buwan ng Marso, ang ipipreach po ng ating pastor ay tungkol sa identity o yung pagkakakilanlan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Today's scripture is Genesis 2:7. So let's read together in English and then Tagalog again. Okay? That the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Nilikha ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong ang hiningang nagbibigay buhay, at ang tao ay naging isang nilalang na may buhay. Amen. Amen. God formed our bodies from the dust. Hinulma po ng ating Diyos ang ating katawan mula sa alikabok o lupa. Then He breathed the breath of life into our nostrils. At pagkatapos po nito, hiningahan niya tayo ng hininga ng buhay sa ating ilong. That is how man became a living being. Ganyan pong naging buhay na nilalang ang bawat tao. God created us not only with a visible body, but also with an invisible spirit and soul. Nilikha po tayo ng Panginoon, hindi lamang po ng may katawan na nakikita natin, kundi binigyan din niya tayo ng espiritu at kaluluwa na hindi natin nakikita. Yeah, this is like buying an LPG gas tank for cooking. Para pong pag bumili tayo ng LPG gas tank, 'di ba, yung ginagamit sa pagluluto. Yeah, it looks like you are buying a tank, but what matters is the gas inside. Parang pag bumili tayo, binibili natin yung tangke. Pero hindi po yung tangke ang binibili natin, kundi yung importanteng laman ng tangke yung sa loob, kundi yung gas. Yeah?
Yeah. So gas is invisible, but it exists and provides the energy to make fire. Yung gas o gasol po, ito po ay hindi nakikita, invisible ito. Pero ito po ay nag-i-exist. Totoo pong meron ito. At ito po ay nagbibigay ng enerhiya na lumilikha ng apoy. Yeah, a tank without gas is useless even if it looks the same. Ang tangki po ng gas na walang gas sa loob ay wala pong silbi. Kahit na mukhang may silbi ito dahil ito, isang tangke ito. Yeah, the tank exists to hold the gas. Ang tangki po ay nag-e-exist para po i-contain niya, ilagay niya, parang bahay ng gas. Yeah, a relationship between our soul and body is also the same. Ganon din po ang relasyon sa pagitan ng ating katawan at ng ating kaluluwa. Yeah, it is invisible, our soul, but it truly exists. Ang ating pong kaluluwa ay hindi nakikita, pero totoong may kaluluwa po tayo. Yeah, our body was made to hold our soul. Ang ating pong katawan ay nilikha upang maging bahay ng ating kaluluwa. Yeah, when the soul leaves the body becomes cold and decayed. Kapag po ang kaluluwa natin ay umalis na sa ating katawan, yung katawan po natin ay manlalamig, magiging malamig po ito, at ito po ay mabubulok. Yeah, the body is connected to the soul and is affected by the soul's condition. Ang katawan po natin ay konektado sa ating kaluluwa at ito po ay naaapektuhan ng kondisyon ng ating kaluluwa. Yeah, if our soul is connected to God, our body also experiences God's blessing. Kung ang atin pong kaluluwa ay konektado sa Panginoon, yung katawan din po natin ay makakaranas ng pagpapala o blessing ni Lord. Yeah, but if our soul is disconnected from God, our lives become miserable. Pero po kung ang ating kaluluwa ay hindi naman konektado sa Panginoon, ang atin pong buhay dito sa mundong ito ay magiging miserable. Yeah, this is why 3 John 1:2 says, "Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well." Kaya po sinabi po sa 3 John 1:2, minamahal, idinadalangin ko na sana'y nasa mabuti kang kalagayan at malusog ang iyong katawan gaya ng iyong espiritu. Amen. God described our spirit as breath. Inilarawan po ng Diyos ang ating espiritu na parang isang hininga. Breath is life. Ang hininga ay buhay. When breathing stops, life stops. Kapag po tayo'y tumigil sa paghinga, tayo po, ang buhay po natin ay titigil din. Our spiritual state is shown through our breathing. Yung espiritual na estado po natin, makikita po yan sa pamamagitan ng ating paghinga. When we are anxious or afraid, our breath becomes fast. Kung tayo po ay balisa o natatakot, mabilis po ang ating paghinga. Yeah. When we are peaceful, our breath becomes slow. Kapag po tayo ay payapa, peaceful, ang hininga po natin ay mabagal. Yeah, in Korea, panic disorder has become a major issue over the last 10 years. Sa loob po ng 10 taon sa Korea, nagkaroon po ng malaking issue sa mga tao doon. Ang tawag po dito ay panic disorder. Yeah, our body has a sympathetic nervous system. Yung katawan po natin ay mayroon po tayong tinatawag na sympathetic nervous system, kung saan yung sistema natin ay nararamdaman ng kalooban. Yeah, it makes our heart beat fast to survive dangerous situations like meeting a wild animal. Yung atin pong puso ay nagbi-beat o tumitibok ng napakabilis kapag po tayo ay nasa sitwasyong mapanganib. Katulad lang ng pag may nakita tayong nakasalamuha tayo ng isang wild animal or matapang, mabangis na animal. But if we are under constant super stress, the system turn on even when there is no any danger. Pero po kapag yung parati tayong araw-araw sa buhay natin, nakakaranas tayo ng stress,
ganyan. Yung sistema po ng katawan natin, kahit wala namang danger, wala naman talagang panganib, bigla na lang nakakaramdam din na may panganib, nagto-turn on siya. This is called panic disorder. Ang tawag po dito ay panic disorder. The heart pounds fast and it feels impossible to breathe. Yeah, you feel extreme terror. Bumibilis po yung pagtibok ng puso na parang hirap na huminga sa sobrang bilis at nagkakaroon po ng pakiramdam na labis na pagkatakot. Are any of you experience these symptoms? Meron po ba sa atin dito nakakaranas ng ganitong simptomas? No. Yes, yeah, minsan. right. Medically, to overcome this, you must calm down and breathe out slowly and deeply. Kailangan po para ma-overcome natin to, para mapagtagumpayan tong ganito, sa medicine, sinasabi na kailangan daw tayong kumalma at kailangan tayong humugot ng malalim na paghinga, dahan-dahan at malalim. Yeah, this is because our breath is connected to our soul. Dahil po, ang ating paghinga ay konektado sa ating kaluluwa. How is your breathing right now? Kumusta po ba ang iyong paghinga nga ngayon? Fast or good? Mabilis? Good? Normal? Okay. Normal? Yeah, thanks God. We are children of God who believe in Jesus Christ. Tayo po ay mga anak ng Diyos na naniniwala kay Jesus. But sometimes we still feel anxious and our breath becomes fast. Pero minsan po, nakakaranas din tayo ng pangamba, kaya yung paghinga natin bumibilis. Facing college and jobs or other problems, we worry. Is my decision right? Is this God's will? Kapag tayo po ay magdedesisyon tungkol sa pag-enter sa college, pag-aaral sa kolehiyo, o kaya naman ang trabaho natin, o kapag tayo nakakaranas ng anumang problema, tayo po ay nag-aalala at sinasabi natin, tama ba tong desisyon ko? Ginagawa ko ba ang kalooban ng Panginoon sa desisyon na to? We often make a mistake. Minsan po, actually madalas, nagkakamali po tayo. We think that if we believe in Jesus well, we can find the path God has set for us. Iniisip po natin, kung tayo ay naniniwala sa Panginoong Hesus ng mabuti, mahahanap natin yung tamang landas na inihanda ng Panginoon para sa atin. Yeah, we believe we must find that calling by reading the Bible and praying a lot. Naniniwala tayo na kailangan mahanap natin yung calling ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at pananalangin ng mataimtim. But we misunderstand this as the whole point of faith. Pero isa po itong misunderstanding kasi hindi po ito ang talagang punto ng pananampalataya. But if we only focus on finding the path and calling, fear grows. Kung tayo lamang po ay magfo-focus, kung yun lamang po yung ating pagtutuunan ng pansin, yung paghahanap ng landas, yung tamang landas, ay magkakaroon po ng takot sa puso natin. Yeah, we can make concern, what if I can't find it? Or what if I miss God's plan? Magwo-worry po tayo ng magwo-worry. Sasabihin natin, paano kung hindi ko mahanap yung para sa akin, yung gusto ng Panginoon? O kaya paano kung ma-miss ko, hindi ko na makita yung plano ni God para sa buhay ko? Yeah, so you can work harder and pray more and more, but your heart is still anxious. Kaya may mga tao na talagang susumikap sila, nananalangin talaga, pero yung puso nila ay natatakot pa rin. Yeah, but God did not design us to live that way. Pero hindi ganyan po ang pagdedesign ng Panginoon sa buhay natin. Jesus did not die on the cross just so we could find the calling only. Hindi po namatay si Jesus sa krus para lamang mahanap natin yung calling natin. The most important thing God wants is for us to be restored as children of God. Ang pinaka-importante pong bagay na gusto ng Diyos ay maipanumbalik ang ating relasyon sa Kanya bilang mga anak niya.
God wanted to restore the broken relationship and be with us. Gusto po ng Panginoon na maayos yung nasirang relasyon natin sa Kanya at makasama tayo. He wanted us to walk with Him as children who love their Father. Gusto po niya na maglakad tayo kasama siya bilang mga anak na may pagmamahal sa kanilang Ama. If you live as a child of God, His plan will unfold in your life even if you don't force yourself to find it. Kung tayo po ay namumuhay, totoong namumuhay bilang mga anak ng Diyos, yung plano po ng Panginoon sa ating buhay ay ipapakita niya sa atin yon. Kahit po hindi natin puwersahin na makita ito dahil anak niya tayo. Yeah, God does not pressure you saying, you must use your talent only my way. You must find it. Hindi po tayo ipipresyo ng Panginoon at sasabihin niya sa atin, kailangan gamitin mo yung talento mo sa paraan na gusto ko. Kailangan hanapin mo ito. God wants us to walk with Him as disciples of Jesus Christ and children of God. Gusto po ng Panginoon na tayo ay maglakad na kasama siya bilang mga disipulo ni Jesus at bilang mga anak ng Diyos. Then God will expand our boundaries and He will fulfill His work. At pagkatapos po nito, yung paglalakad natin kasama siya, papalawakin niya po yung nasasakupan natin at gagawin niya po yung mga plano niya sa buhay natin. My family's journey is also the same. Ganon din po yung naging paglalakbay ng pamilya ni Pastor. Yeah, here and I thought God's calling for 5 years and now we are here in the Philippines. 5 taon pong hinahanap ni Pastor SJ at ng kanyang asawa si Sister Hian ang calling ng Panginoon sa kanilang buhay at ngayon po ay naririto na sila sa Pilipinas. But we still do not know exactly what God will do in the future even though we have a calling to raise God's worshipers. Pero kahit na po alam nila, yung calling nila, binigay na ni Lord yung mag-raise up ng worshipers dito sa lugar natin, hindi pa rin po nila alam exactly kung ano talaga ang plano ng Panginoon sa hinaharap, sa future. We simply love God and follow His leading. Ang ginagawa lang po nila, mahalin ang Diyos at sundin yung leading ng Panginoon, yung direksyon na binibigay niya. Yeah, it is the same for SF mission, know God, worship God, make disciples, and send out. Ganon din po sa mission ng SEF Church. Yung know God, makilala ang Panginoon, sambahin ang Diyos, gumawa ng disipulo at maghayo ng mga disipulo. But nobody know when or how it will happen. Wala pong nakakaalam kung kailan at kung paano mangyayari ang mga ito. We just remember that we are children who love our Father God every moment. Inaalala lang po natin na tayo ay mga anak ng Diyos, na mahal natin ang Ama natin, at sa bawat pagkakataon ay mahal natin siya. And we walk by doing the work He gives us as praying and reading the Bible and worshiping God. At naglalakad po tayo sa buhay natin sa paggawa ng yung mga assignment na ibinigay niya sa atin dito sa mundo, katulad ng pagbabasa ng Bible, pananalangin, patuloy po natin ginagawa yan. Yeah, through Connect groups this year, we see restoration and revival. Amen. Sa pamamagitan po ng mga Connect groups natin ngayong taong to, nakakakita po tayo ng restoration at ng revival. Amen. Yeah, we received the great grace through the medical mission team last week. Nakatanggap po tayo ng napakalaking biyaya sa pamamagitan ng medical mission team natin last week. Yeah, we look forward to the worship that will be established through Nita, who returns to Cambodia in April. Excited din po tayo doon sa worship na mangyayari, doon sa influence ni Nita bilang isang worshiper na babalik na sa kanyang bansa, sa Cambodia in April. Yeah, God will raise disciples and worshipers through this church. Nagpapalago po ang Panginoon ng mga mananamba, worshipers at ng mga disipulo sa lugar na ito sa pamamagitan ng mga ministry natin. Amen. 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 We are children of God. Tayo po ay mga anak ng Diyos.
a child is someone who trusts and follows the Father. Ang isang anak po ay nagtitiwala at sumusunod sa kanyang ama. It is not about what I achieve, but the journey of trusting God. Hindi po ito tungkol dun sa yung mga maa-achieve natin dito sa buhay, yung makakamtan natin, kundi yung paglalakbay ng may pagtitiwala sa Panginoon. Yeah, when you stand on your identity as a child, you can experience shalom that God gives. Kung kayo po ay tatayo na ang inyong identity sa pagtayo ay bilang anak ng Diyos, mararanasan niyo po ang kapayapaan na ibinibigay ng Ama. SF Church, as a children of God, take a long breath in and breath out. SCF Church, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay huminga ng malalim ngayon sa sandaling ito. Breathe in, breathe out ng malalim. Yeah. Okay, one more time. Breathe in. Hold your breath. Yeah. Breathe out. Yeah. Ezekiel chapter 37, the verse 9 to 10 says, "Come from the four winds of breath and breathe into this land, that they may live. And breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army." Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa hininga. Sabihin mo, ito ang sinasabi ng Panginoong Yahweh. Hininga, umihip ka mula sa apat na panig ng daigdig at hiningahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Pumasok nga ang hininga sa kanila at sila'y nabuhay. At tumayo ang napakaraming tao, isang malaking hukbo. Amen. Amen. Even in despair like death, God will breathe life into you and raise you as a vast army. Kahit na po tayo'y nakakaranas na minsan walang pag-asa, katulad ng kamatayan, ang Panginoon po ay hihingahan tayo ng kanyang buhay at tayo po ay itatayo niya at i-raise niya bilang isang malawak na hukbo. Amen. Yeah, the reason Jesus Christ also breathed on His disciples and promised the Holy Spirit. Yung nabuhay na muli na si Jesus ay huminga din sa kanyang mga disipulo at nangako siya na ipapadala niya ang kanyang banal na espiritu. Yeah, John 20 and 22 said, "And with that He breathed on them and said, receive the Holy Spirit." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. The Holy Spirit comes to us like breath. Ang banal na Espiritu ay sumasa atin katulad ng hininga. Yeah. As children of God, let us seek the Holy Spirit's presence in this peace. Bilang mga anak ng Diyos, hanapin po natin ang presensya ng banal na Espiritu, ang kanyang kapayapaan. God will walk with us and fulfill His will. Maglalakad po ang Panginoon kasama natin at tutuparin niya ang kanyang mga pangako at kaloob sa ating buhay. Amen. 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 Okay, could you please stand up? Tayo po'y tumayo sa oras na ito.